nalalapit na rin ang pasukan, marami pa ring mga magulang ang naghahanap ng pahabol na summer activity para sa kanilang mga anak. At isa nga sa mga pinakapraktikal at masayang matutuhan ay ang swimming. Kaya ngayon, dumayo tayo para makijoin sa swimming lessons kasama ang certified coach at athletes. Kabilang ang 33 years ng swimming coach na si Coach Manny. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano lumangoy. Makakasama din natin ngayon si Coach Ian ng Trueline Aqua Sprint Swimming Club para magturo ng basic techniques. Una, umpisahan muna natin sa pagsusuot ng tamang swimming attire, gaya ng swimsuit o rash guard na komportable at ligtas gamitin sa tubig. Siguraduhin ding may swim cap at goggles para protektado ang buhok at mata habang lumalangoy. Okay, Coach Ian, simulan na natin ang swimming lesson. Kuha ng hangin, baba, and then blow, ha? Like this. Then up. Lower, then blow. 1, 2, 3, and then up. Very good. High five. Very good. Ang bubbling ay nakatutulong para masanay ang katawan sa pressure ng tubig at maiwasan ang panic kapag lumubog ang ulo. Next naman, ang breath holding. Sa step na ito, natututo ang mga bata kung paano kontrolin ang paghinga habang nasa ilalim ng tubig. Ang tamang breath control ay nakakapagpahaba ng endurance ng swimmer. Pagkatapos nating matutuhan ng breath holding, isunod naman natin ang mga basic float. Unahin natin ang jellyfish float. Ito ay simpleng paraan para ma-relax ang katawan at ma-feel ang natural buoyancy. Sunod naman ang dead man's float. Dito, nakadapa ang posisyon. Mas nakarelax ang katawan na nakatutulong para mag-adjust sa buoyancy. Take note, ang float techniques na ito ay hindi lang para sa beginners. Ginagamit din ang mga ito sa water safety training ng Philippine Red Cross. Ngayong natutuhan na natin ang tatlong basic floating positions. Oras na para sa streamline with flutter kick. Kung naka-flutter kick ka, kailangan straight lang yung legs. Naka-tiptoe, pwede mag-bend yung knees, pero wag yung sobrang bend. Okay? Straight lang. Tingnan na. Again, breath holding. Panatilihing tuwid ang katawan at steady ang sipa para mas maayos ang galaw sa tubig. Siguraduhin din na nakatingin ka sa floor habang ginagawa ito. Very good. Bubbles. Hands up. Ngayon, try na nating gumalaw gamit ang natutuhan natin. Kailangan lang panatilihin ang proper breath. Inhale, hold, push, kick. Okay, ready na to learn arm pulling. Dito naman, itinuturo ang tamang pag-ikot at paghila ng braso para sa forward motion. And then bubbles. And up. Very good. One. Arm pull right. Left. Then feel. Very good. So ayan, marunong na tayong lumangoy. Pero reminder lang ha, ugaliin ang bubbling technique kapag napagod. Makatutulong ito para makontrol ang paghinga, ma-relax ang katawan at maiwasan ang pagpanik sa tubig. So ang swimming lesson po namin dito is Monday to Sunday from 7 a.m. Up to 9 a.m. Then yung Monday to Friday po namin, meron din po, no? Monday to Friday 3 to 4 and 4 to 5 p.m. Ang paglangoy ay full body exercise at nakatutulong sa pagpapalakas ng puso, baga at muscles. Ang 30 minutes of swimming ay katumbas ng halos 45 minutes of jogging sa calorie burn. Para sa mga magulang, magandang pagkakataon ito para sa family bonding na kung saan natututo rin ng mga bata na lumangoy.